Yun, na magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon itong pagkikwentuhan natin, meron na pong nanalo. Meron na pong nanalong 1,000,000 dahil nahuli na po yung isa sa mga akusado o yung isa sa mga kasamaan ni Kibuloy. So, 1,000,000 po yung napanalunan nung nakapagpuro kung saan po nagtatago yung isa sa mga suspect di umano o sabihin natin nakakabit doon sa wanted poster na inilagay ng DILG. So, 1,000,000 po ang makukuha ng taong nakapagturo. Pero syempre, di may iwasan na masasabing mukhang ito talagang na-operate na talaga ng todo ng PNP. Pero syempre, may kanya-kanyang spekulasyon yan. So, panoorin natin itong balitan to. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot naman yung subscribe button at the same time palike na rin ang video. Wala namang bayad dyan. So, pindot na. So, ito, panoorin natin itong balitan to na may nanalo na po ng 1,000,000 sa pagkakahuli ng isa sa mga akusado dun sa mga yung nakakabit sa issue ni Pastor Kibuloy. Sa ibang balita, naaresto sa Davao City ang isa sa mga kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy. Nakatulong daw sa mga pulis ang wanted poster at 1,000,000 pisong pabuya laban sa pugante. Well, malaking bagay talaga na na may pabuya na ganun kalaki, di ba? Magtuturo ka lang, halimbawa, nandiyan na sa paligid ng bahay mo, instant 1,000,000 yan. Natural, malaking bagay yun sa panahon ngayon na talagang naghihirap ang Pilipinas, naghihirap ang Pilipino. Sino ba naman yung ayaw ng instant, di ba? Instant money. Diba, na mabilisan. So, 1,000,000 yan, nagturo ka lang. So, malaking bagay talaga yung pagkaroon ng reward money at yung pagpupost nila ng wanted poster ng mga kapwa-akusado ni Pastor Kibuloy. Pero tuloy nga natin to kasi nagkaaroon pa ng ibang issue pa maliban dito sa pagkaka-aresto. Online ng balitang yan, si Brian Castillo. Iniharap sa media kaninang umaga si Pauline Canada, isa sa mga kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy dahil sa mga kasong qualified human trafficking at sexual abuse. Naaresto kahapon si Canada sa mismong bahay niya sa isang subdivision sa Davao City. Giit ng PNP, walang kinalaman ang matagumpay na operasyon sa magkakasunod na pagpapalit ng hepe ng Davao. So yun, yung nagiging issue kasi rin yan, yung nga diba, tinanggal lahat ng mga pulis, parang mga pulis, mga commander, mga police commander, pinagtatanggal. So, pinagpalitan lahat sila. And then, yun nga, nung nagkaroon ng issue na sa loob ng isang araw, 3 beses nagpalit ng parang PNP director, natin, mga ganun yun. So, syempre, hindi maiiwasan na isipin ng iba na may kinalaman yung pagpapalit ng mga police dyan sa Davao. So, syempre, andyan yung iniisip nila na pwedeng kasabuat o pinoprotektahan ng ilang PNP personnel yung mga sila Kibuloy. Siyempre, malaki kasi yung KOJC. So, hindi rin nila hindi naman natin pwedeng tanggalin na isipin nila na pwede o baka na isa sa mga pulis dito miyembro ng KOJC, may kamag-anak, may kaibigan. So, hindi natin pwedeng alisin yon sa mga iniisip ng ibang tao na baka nga pinoprotektahan daw, kaya hindi mahuli-huli. So, hindi rin pwede sabihin kasi ng gobyerno na walang kinalaman yung pagpapalit ng mga pulis dyan sa Davao. So, may factor din yan. So, maliban doon sa reward money, sa reward poster, may factor din doon sa pagpapalit ng mga PNP personnel dyan sa Davao City Police Office, pati na ng ilang station commanders. Normal lang daw yan na proseso na hindi dapat haluan ng iba pang mga issue, kabilang na ang politika. Ang nakatulong sa pulisya, ang wanted poster ni Canada. Nakatanggap kasi ng tip ang mga pulis noong July 9 mula sa isang hindi nagpakilalang caller. Ayon sa informant, namukhaan niya si Canada nang makita ang wanted poster. We don't want to... Siyempre, i-emphasize nila dyan yung di ba, parang yun ang mas highlight sila dyan dahil sa reward money. Kasi nagiging issue rin kasi yung reward money. Dahil sabi nga kasi nito ni Abalos, nanggaling yung reward money sa mga kaibigan niya. So, galing sa private person o private individual yung reward money na supposedly dapat manggagaling yan sa gobyerno.
Kasi may pondo yung gobyerno diyan, kaya nga sila merong ano, 'di ba? Confidential funds, meron silang intelligence funds. So dapat doon manggagaling yung mga ganyang klaseng reward. So kini-question ngayon yan ng kampo ni Kibuloy kasi kung yan binigay ng mga private individual, dapat dumaan sa proseso yan. So yun ang hinahanap nila rito kay Abalos. So kailangan ma-provide ni Abalos yan kasi mukhang magsasampay yata ng kaso itong side ni Kibuloy dahil nga dun sa illegal daw na ano, yung pag-or na irregularity pagdating sa pagtanggap ng mga ano, 'di ba, ng mga donation. Kasi sa batas natin, ang alam ko, may batas diyan na hindi pwedeng tumanggap ang isang public official ng mga donation galing sa mga private individual. So pinagbabawal yan, 'di ba, pag Pasko nga, 'di ba? Pinagbabawalan ng magkaroon ng solicitation ng mga government employee. So yun yung tinitingnan nilang aspeto na baka pumasok doon. Kasi nga, donation yun eh. Although hindi nang hingi si Abalos, pero andun pa rin kasi yung elements na bawal mag-accept ng donation galing sa mga private individual. So pwedeng pumasok doon. So itinatanggi rin naman ng nila Bongbong Marcos, yung presidente natin, na para sa kanya parang tumutulong lang daw. Bakit daw pipigilan ng mga private individual o private sector na tumulong para mahanap daw yung mga fugitive. So siyempre kanya-kanya ng legal matters na yun. So may punto naman yung sinasabi nila dito sa administrasyon, may punto yun. May punto rin naman yung sinasabi ng mga legal counsel ni Kibuloy. So depende yan sa korte, silang naman ang pwedeng mag-decide dyan kung ano yung tama, alin yung mali doon. So yung antayin natin kung ano yung magiging decision dyan ng korte. So pero ang magiging pa rin diyan, pinaka highlights kasi rito, talagang ibinibigyan nila ng diin dito para mapagtakpan yung ganong espekulasyon dahil sa reward money na ibinigay o ipinatong doon sa mga wanted, kaya nahuli na yung isa. So congratulations po doon sa nakapagturo, instant money po. So 1 million po yung napalalunan. So sa iba na hindi pa nahuhuli ng mga lalo na si Kibuloy, tsaka meron pa siyang 4 na kasama. So there's marami pang chance na manalo pa ng 1 million or more. So lingon-lingon lang sa mga paligid natin, baka isa sa mga nakakasalubong natin yung mga may reward na tigwa 1 million. At si Kibuloy, tandaan nyo, 10 million na nakapatong dyan. So mas malaki-laki yun. So talasan lang yung mga paningin. share yung intelligence po namin, but sinasabi lang namin nahuli po yan because of a tipster na nagbigay po sa atin because reward. He used to be sa finance po doon ng KOJC. Yun po yung pagkaalam natin sa ating na-arresto po. Ayon sa PNP, 2 kilometro lang ang layo ng bahay ni Canada kung saan siya nadakip mula sa pinakamalapit na police station. Pero paglilinaw nila, hindi naman pinagtatakpan ng mga pulis na Kibuloy at kanyang mga kapwa-akusado. So yun 2 kilometro lang yung layo ng isang police station doon sa lugar kung saan nahuli yung isa sa mga akusado ni Kibuloy. So magandang rin yan, magandang strategy din, di ba? Kaysa naman lumayo ka, so dumapit ka doon sa mga naghahanap sa iyo. So mas mamomonitor mo kung nasaan sila. So magandang diskarte 'yon. Yung nga lang nagkaroon din ng negative comments dahil nga siyempre ang lapit lang nitong police station doon sa pinagulian. So iniisip ng iba na baka yun nga, di ba, baka pinoprotektahan ng mga pulis o nasa paligid lang ng police station yung mga nagpoprotekta doon sa mga akusado. Dahil nga hindi naman natin may aalis, talagang malaki ang KOJC. So isa yan sa mga reason bakit pinagtatanggal yung mga pulis diyan sa Davao, dahil yun yung iniisip nila na baka pinoprotektahan nga, tinatago nitong mga to. Kaya siguro yun ang pinagtatanggal nila. So pinalitan na ng bago. So hindi talaga may aalis na magkaroon ng mga ganong comments dahil nga siyempre alam naman natin sa Pilipinas, talagang andyan yung kapag miyembro ka, supporter ka nun, talagang hanggat kaya mong protektahan, poprotektahan mo. So yun siguro yung iniisip din ng mga kapulisan natin, tsaka ng PNP natin.
Kaya yung ganun yung nangyaring pagbabalasa nila sa mga tao nila. Siyempre, sa side naman ng sumusuporta kay Pastor Kibuloy, siyempre, bakit tatanggalin yung mga kapulisay dyan? So, ibig sabihin, may pinaplano silang hindi maganda kay Kibuloy. Dahil nga may aligasyon din si Kibuloy nga na pati yung Amerika nga daw, diba, tumutulong nga daw para mahuli siya at may patong yung ulo niya sa Amerika dahil gusto rin siyang ikulong ng mga Amerikano. So, andun yung mga spekulasyon. So, hindi talaga, kumbaga, hindi lang natin pwedeng tanggalin yun sa mga supporter ni Kibuloy. Kaya, ganun yung nangyayari dyan sa Davao. Hindi ko alam kung ano naging problema nila. I am very sure na walang ganon sa hanin ng kapulisyahan. But the bottom line is, ito na, may pinapakita kami resulta sa inyo. Hirap pong hanapin ng tao talagang nagtatago. No, they know what to do, they know what to expect pagka nandiyan yung mga polis. Patunay daw yan na nakatutulong ang paglalagay ng reward money, gaya ng 10 milyong pisong patong sa ulo ni Pastor Kibuloy. Kinwestiyon naman ng abogado ni Canada ang pagkakaaresto sa kanya. Ayon kay Attorney Israelito Torion, tila itinago sa kanila si Canada nang mahuli siya. We did not have access to Ma'am Pauline from the time that she was arrested at 1:40 up to 12 o'clock midnight hanggang sa kaninang umaga lang napapuntahan namin ang aming co-counsel. Ang nilabag lang nila is hindi nila binigyan ng access si Ma'am Pauline. Siyempre, yun naman, allegation naman yan ng side ni Kibuloy, ng legal counsel nila Kibuloy. Siyempre, kung may makikita silang butas, yun ang gagamitin ng mga legal remedies yan. So, sa part naman ng PNP, lapses yun. Kung totoo yung allegation nito ni attorney na hindi nila binigyan ng access yung nahuli nila. Siyempre, may karapatan pa rin naman yung akusado dahil tandaan nyo, hindi pa sila guilty beyond reasonable doubt. Nagkaroon lang ng probable cause yung kasong ipinel sa kanila. So, lilitisin pa ng korte yan. So, korte pa yung magbibigay dyan ng verdict kung guilty or not guilty. Kaya, sa palagay ko, legal matters yan. Pero yun nga, pares kasi nga niya, pares hearsay yung mangyayari dyan. So, sabi dito sa kabila, hindi daw binigyan ng lapses. Hindi binigyan ng parang hindi na-inform yung mga abogado niya. Ang kabila naman, nagkaroon ng lapses dahil nga hindi in-inform naman yung legal counsel nitong akusado. So, siguro, tingnan natin kung anong mangyayari. Siyempre, magpapile-file pa ng mga kaso yan. So, pag-uusapan ba yan? So, kung sino yung mas may tamang argumento. In Canada. Kasi nga, nakikita kasi sa video na nag-request siya sa aking pangalan. Binanggit pangalan ko, pwede ba si Atty. Torion? Hindi naman daw alam ng mga pulis sa Davao na hinahanap ni Torion si Canada. Tinabla naman ni DILG Secretary Benner Abalos ang pahayag ng ilan na kumay-question sa pagbibigay ng pabuya para madakip ang pastor. Binabalik ko ang tanong sa kanila, kila Harry Roque, Atty. Panelo, kila Topacio, dapat tumulong na lang kayo. Siguro mas makakatulong kayo kung i-advise si pastor na subuko nila. Hindi naman ang kini-question dun yung yung pagkakahuli niya yung sa kaso ni Kibuloy. Hindi naman siguro ganoon. Ang kini-question nila rito sa palagay ko yung yung pagbibigay ng reward money kasi unang-una yung 10 milyon medyo malaki yon. Yung mga terorista nga 'di ba ng NPA, ang reward is nasa 5 million lang yata. Mga terorista na yun, ibig sabihin marami ng inargabyado, marami ng talagang pinahirapan. Pero ganun lang yung reward. At the same time, tandaan nyo si Tevez, tinuturing din nilang terorista yun pero walang reward money. Diba? So bakit si Pastor Kibuloy na ang kaso ito pero ang reward money niya is more than pa dun sa isang terorista. So yun yung kini-question. At the same time ngayon bakit nanggaling sa private individual yung ganong kalaking reward. So yun yung kini-question itong mga sinasabi ni Abalos na hindi niya sinagot. So parang ibinabalik nga niya yung tanong na tumulong na lang daw kaysa nga daw batikusin ng batikusin, tumulong na lang daw. So hindi naman kailangan nila Panelo ng reward money.
Diba? Ang talagang mas nakakailangan dyan, yung mga mahihirap nating kababayan, siyempre, instant money. Sila Panelo, may mga trabaho naman yan, may mga negosyo na yan. Sigurado na may mga ipon na yan. So, hindi nila kailangan ng reward money na yan. So, at the same time, trabaho din ng PNP. So, hindi nyo pwedeng ipasa yung trabaho nyo sa ibang tao. So, humingi lang kayo ng tulong, pero huwag kayo mag-obliga na, di ba, especially, i-obligayin mo, yung mga, sabihin natin, pumapanig kay Kibuloy, napakalabo na, real talk lang, di ba, real talk. Ikaw na, yung side mo, nandun kay Kibuloy, bawa, andun yung loyalty mo, or sabihin natin, hindi kayo naniniwala dun sa pinaparatang kay Kibuloy, bakit ka tutulong? Diba? Ano nga, ayaw nyo yung PNP gawin yung trabaho nila. Diba? Ngayon, kung may ibang gagawa ng pinakisusuyo nila dahil nga sa reward money, sa wanted poster, so be it. Hayaan mo tumulong yung mga gustong tumulong. Pero yung uobligahin mo yung isang tao na ayaw namang tumulong, medyo mahirap din yun. Gawa-gawa ang mga reklamo kina Kibuloy dahil korte na mismo ang nag-utos na arestuhin sila. Hindi raw titigil ang mga otoridad hanggang hindi na-aresto si na Pastor Kibuloy at iba pang mga kasama nito. Lumiliit na ang Pilipinas para sa kanila. Lumiliit. Ito si Abalos, parang parang artista na rin, yung mga statement natin, yung mga linyahan niya. Talagang pang politiko na ramdam natin tatakbo to sa pagiging senador under na administration slate. So, malamang bibitbitin to ng administration slate dahil syempre, todo kapit talaga to. Kita niyo, nagpapakitang gilas na. Pero hindi pwedeng matatapos ang hindi aabot, hindi pwedeng wala siyang mahuhuli hanggang October. Dahil siyempre yan yung magiging ticket niya para makapasok sa senatorial slate ng administration. At the same time, siyempre, record yan. Kumbaga, masasama sa linya ng mga achievement niya na nakahuli siya ng mga tinuturo nilang wanted. So, talagang gagawa ng ng publicity para sa ikaganda ng kanyang magiging pagkampanya bilang senador. Na ito, ganyan gumalaw ang pulis, ang military, saka na magtatago niyan ang taong bayan pa. Pastor, alam ko naman na you have your reasons, no? Sinasabi mo, you're innocent. Just surrender. Ipresenta mo ito sa court of law. Naniniwala rin si Abalos na nasa Pilipinas pa rin si Kibuloy. Sa ngayon, patuloy na dumarami ang mga natatanggap na impormasyon ng PNP sa posibleng kinaroroonan ni Kibuloy at ng 4 na iba pa. Masinsin daw nilang sinasala ang mga ito. Pinaghahanap din sina Ingrid Canada, Crescente Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Simanes. May 1 milyong pisong pabuya sa sino mang may impormasyon sa kinaroroonan nila. Nagbabalita mula sa frontline. So yun, meron pang 14 million na nakaabang para sa mga makakapagturo dito kay Kibuloy at sa mga kasama niya. So may 4 na kasama si Kibuloy na may tig 1 milyon na patong sa ulo at may 10 milyon kay Kibuloy. So sa mga sa mga job seeker dyan, so ito pa yung chance natin na kumita ng 1 milyon. So talasan yung inyong pakiramdam, yung inyong paningin na nasa tabi-tabi lang natin itong mga may mga reward money ito. So 1 milyon, sayang din hindi naman biro yan. So jackpot talaga kung si Kibuloy yung makikita ninyo. So talasan natin ang ating mga pakiramdam. Baka nga naman nasa paligid natin itong si Kibuloy. So abangan natin sa mga susunod nating video kung anong mangyayari sa paghahanap kay Kibuloy. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.